Muli na naman po tayong gagawa ngayon ng ating napakasarap na bibingkang malagkit. At still, maa-achieve natin yung toppings na ito nang hindi po gumagamit ng oven. Panoorin nyo lang po itong mabuti. Nang sa ganon, pareho po tayo ng magiging outcome. Yung pinakamalagkit po natin ay may konting alat. Nang sa ganon, balansing-balansi po ito sa pinaka-toppings. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Sa isang pan, maglagay po tayo rito ng coconut milk. Medyo buo-buo po ito dahil maaga ko po itong binili. Nilagay ko po muna sa aming freezer. Naghalo rin po tayo rito ng white sugar dahil gusto po natin na medyo light po yung pinakailalim dahil dark na po yung pinakaibabaw. Kapag kulong-kulo na po ito, ilalagay na po natin yung ating sinaing na malagkit na bigas. Over medium heat, lulutuin po natin ito hanggang sa tuluyan pong ma-absorb ng ating malagkit yung pinaka-liquid at the same time kukunat po ito habang patuloy po natin itong hinahalo. Para po sa hanggang ngayon, nalilito po sa coconut milk at coconut cream. Kapag sinabi pong coconut cream, kakang gata po ito, purong gata po. Kapag sinabi naman pong coconut milk, meaning yun po yung mga pangalawa hanggang pangatlong piga or gata na may halo na pong tubig. Kung sakaling sa isang recipe, ang kailangan po katulad nito ay coconut milk, pero po ang available sa inyo ay coconut cream lang, pwede naman pong paghaluin nyo lang po ito. Halimbawa po, 1 cup po ng coconut milk ang kailangan, pwedeng 1/4 to 1/2 cup lang po ng coconut cream or yung kakanggata yung inyong gagamitin, then the rest po ay tubig na lang. Isinalin lang po natin ito sa isang lalagyan, pero kung sakaling gusto niyo po itong ibenta, pwede po kayong gumamit ng mga microwavable tubs dahil hindi na po natin ito gagamitan pa ng oven. Makakagawa po kayo ng 3 to 4 tubs dito po sa ating recipe, depende po yan sa kapal na gusto nyo. At para naman po dito sa ating latik toppings na hindi na po kailangan pang i-bake, maluluto po natin ito gamit lang po yung ating kawali na madalas marami kayong katanungan. Marami rin pong kumu-question na baka may iba raw po akong ingredients na nilagay. 2 sangkap lang po talaga para dito po sa ating toppings. Kaya panoorin nyo po itong mabuti na ngayon mas pinadali at nang sa ganon mas maunawaan nyo po ito. Sa parehong pan na pinaglutuan po natin ng ating malagkit, maglagay po tayo rito ng coconut cream. Ito na po yung sinasabi ko sa inyong unang piga or kakanggata, puro po ito at wala pong halong tubig. Mula umpisa hanggang matapos po itong ating latik toppings, naka-medium heat lang po tayo rito, hindi na po natin babaguhin pa yung lakas ng apoy. At ang isa pa po sa pinaka-importante, huwag nyo po itong titigilan sa paghahalo mula umpisa hanggang sa ito po ay maluto. Ganito po yung consistency na ating hinahanap, medyo lumapot na po itong ating gata. Para sa karagdagang idea, inurasan ko po talaga ito para sa inyo. Mula nung inilagay po natin yung ating gata, nag-umpisa na rin po yung aking pag-ooras. 4 minutes po bago naging ganito po yung ating gata. Saka lang po natin ilalagay ngayon yung ating dark brown sugar. Then, patuloy lang po tayo sa paghahalo, huwag po natin itong titigilan hanggang sa makuha po natin yung consistency na ating kailangan. Bakit po huwag titigilan sa paghahalo? Yan po ay para una, huwag po magmantika yung inyong latik toppings. Pangalawa, para hindi po manigas at maganda po yung pinaka-consistency ng ating latik toppings. At para sa karagdagang idea uli, para doon po talaga sa mga hanggang ngayon nalilito pa rin at hindi pa rin po magawa yung magandang consistency ng ating pinakalatik toppings. Inorasan ko po uli ito mula naman po nung paglagay natin ng ating asukal, naka 15 minutes po tayo. Total cooking time po natin dito ay 19 minutes. Dito po sa ganito kadaming latik toppings, syempre kapag mas dumami, mas hahaba po yung oras. Kapag mas kakaunti naman po yung ating ginawa, mas iiksi naman po yung oras. Importante lang po na alam nyo yung bawat consistency bago nyo ilagay yung inyong asukal at bago nyo po patayin yung apoy sa inyong kalan. Ilagay na po natin ito ngayon sa pinakaibabaw nitong ating malagkit. Sana po mga palalabs, mas nalinawan po kayo sa paggawa nitong ating latik toppings. 2 sangkap lang po yung aking ginamit, kakanggata at asukal lang. Hindi po ako naglalagay ng glutinous rice flour dito, katulad po nung sinasabi ng iba. Again, 2 sangkap lang po talaga yung ating ginamit.
Honestly, hindi naman po sa nagrereklamo ako, pero mas madali pa po talagang magluto kesa po isa-isahin ko kung paano po ito niluto. Bakit? Dahil yung iba, ini-skip naman po yung ating video, hindi po tuloy nila malaman talaga yung tamang proseso. Then kapag palpak po yung paggawa nila, sisisihin yung ginayahan nila. Kung talagang gusto nyo po yung isang recipe, please lang po panoorin or kung po pwede, paulit-ulit nyo po muna itong panoorin bago nyo po ito gawin. Nang sa ganon, sigurado po kayo kapag gagawin nyo na po ito. And charan! Heto na po yung bibingkang malagkit na ngayon hindi nyo na po kailangan pang gumamit ng oven. Ipinakita ko na po talaga sa inyo kung paano yung tama at detalyadong proseso nito. Walang ibang hangad ang inyong Mommy Loves kundi makatulong po ito sa inyo, maluto nyo po sa inyong pamilya or gawin nyo pong pangnegosyo para dagdag pagkakakitaan. Minsan po alam kong napapansin ninyo na medyo hirap na po yung pagsasalita ko, pero still sana po nakikita nyo na ginagawa ko po talaga yung best ko para maipakita po talaga sa inyo kung paano gawin yung ating pong mga recipe. Hanggang sa muli po nating pagluluto!